Doc, good morning. 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 Anong pangalan mga kasama natin? Sir Joey, tsaka Royce. Right. Ride tayo Pampanga Gravel Grinders. Ganda talaga rito sa Sunset Park, Doc, no? Oo. Saan kaya sila, Doc? Diyan tayo mag-intay sa kabila. Wala pa. Sa kabila? So, ibig sabihin doon sila dadaan. Punta ako, Doc, ha? Pasalubong ako. May inaabol akong workout para sakto magawa ko. Okay mga kapadyak, dito sa ride na to, first time kong ginamit yung aking bagong helmet. This is the K+ Meta helmet. This helmet is said to be one helmet to rule them all. Ibig sabihin po mga kapadyak, itong helmet na to, pwede mo siyang magamit sa iba't ibang bike disciplines. Baka maitanong nyo mga kapadyak, Chef, bakit ganun? Yung mga helmet mo rin naman ginagamit mo kung minsan pa nagpo-folding bike ka. Ginagamit mo rin naman siya pagka nagma-mountain bike ka o nagro-road bike ka. Ginagamit mo rin siya sa gravel biking. Yes, totoo mga kapadyak na nagagamit ko nga yung mga helmet na yon. So, ibig sabihin sa iba't ibang bike discipline din. Pero this K+ Meta helmet is very specific. Ano pong ibig sabihin? Kung mapapansin nyo, sa umpisa ng video ito, meron akong inalis na visor. Remember mga kapadyak, kapag ang helmet may visor, specifically, nagagamit po siya sa mga off-road cycling like mountain biking and also for gravel riding. Kaya yung mga ibang helmet ko na ginagamit ko nga sa iba't ibang bike discipline, wala naman siyang visor kagaya nito na ino-offer ni K+ Meta. Wala. Dok, nakarating na ako ng palengke ng Bacolor Saan ba sila papasok? Sa may, ano ba sila? Lasatin? Doon kaya sila papasok? Lasatin. Lasatin? Lasatin. Okay. Sige, balik pa ako. Lalabas muna ako. By the way mga kapadyak, itong helmet na to galing kay Champ Bike PH, the official distributor ng K+ helmet dito sa Pilipinas. Pinadala po sa akin to ni Champ Bikes para i-test, i-review at gamitin. And with full honesty, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga experiences ko dito sa helmet na to, para kung naghahanap kayo ng isang helmet na gusto nyong gamitin sa inyong mga cycling adventures, you might consider this helmet. Umpisahan natin sa looks. Kitang-kita nyo naman mga kapadyak yung forma niya. Without the visor, mukha siyang road bike helmet. Kaya kung lalabas kayo, magro-road cycling kayo o magre-race kayo, tamang-tama itong helmet na to. Without the visor, mukha siyang road bike helmet mga kapadyak. Meron kasi yung mga mountain bike helmets na may visor. Pagka tinanggal mo yung visor niya, mukha pa rin siyang pang mountain bike The claim weight para sa helmet na to in size small is 265 grams. Pero tinimbang ko siya, nasa 270 grams po siya. With the visor naman, pag nilagay mo yung visor, umaabot ng 300 grams. Maganda rin po yung attachment ng kanyang visor kasi walang butas yung helmet Ma-attach mo siya by magnet. Good morning. Good morning. Ito pa? Ayos lang, Sama ko sila Doc Ivan. Nandiyan sila Doc. Sabi ko, sasalubungin ko kayo Everybody smile. Good morning everybody. PGG Ride.
The Tamales Carriers. Ayun, oh. Unboxing nga siya ba? Unboxing yan. Guys, Aminin natin sa hindi mga kapadyak, pag tayo pumipili ng mga bagay na gusto natin, una tinitignan natin yung looks. Itong helmet na to, tingin pa lang, maganda na. Another great feature na meron dito sa K Plus Meta is the magnetic buckle lock that you can operate one hand. Rolling tayo, camera rolling ha. ay sa misis ko! Shout out, shout out, shout out. Shout out. Hi, mami! Hi! Mga good boys din mga tao rito. Shout out, good boy. Shout out mga misis. Ano na kasi yung bike mo? Iyo, masalubong. Sa pagkakataong ito, after kong kunan yung mga kasama ko sa PGG, naalala ko, naiwan ko pala yung shades ko kay La Pierce. Buti na lang, masarap sa pakiramdam tong helmet na to. Aero din siya at maganda yung ventilation kahit mainit na yung araw. Kaya ang ginawa ko, nagmamadali akong bumalik kay La Pierce para makuha ko yung shades ko. O nga po pala mga kapadyak, non-MIPS ang K Plus Meta. Hindi ko alam kung maglalabas sila ng MIPS version. Cheers! Oo, naiwan ko sa laming ko. Ano? Kanino? Sige, daling ko. Ay, baka aabutan ko yun. Hindi siya mainit sa ulo. Siguro sa mga long climbs, effective din itong helmet na to kasi hindi siya mabigat dalhin. Komportable siya at gaya ng sinabi ko, maganda ang ventilation. Okay. Meron nakaiwan ng bote. Buta chef, dito ka. Oo, ikot ako. Ikot ka. Kaya para mas mahaba. Sino nakaiwan ng bote? Sino nakaiwan ng bote? Sa'yo? Sa'yo? Hindi, bumalik ako, inayo ko yung salamin ko eh. Ito. Malayo pa naman, ikot tayo, di ba? Oh. Kahit mura yan, ano? Di, may tubig eh. Mamimiss mo yung bote mo mamaya. Nice. There are 5 different colors ang i-offer ni K Plus dito sa Meta. The Gravel White, the Mudstone Ash, the Agate Purple, and Moss Green. Pero yung nakuha ko is the Starlight Black. Medyo para siyang dark blue, pero it's a Starlight Black. Ayan ang itsura niya kapag naka-attach yung visor. Unang-una akong dumaan dito naka-road bike.
ito yung dahilan kung ba't ako nag-gravel. You will see this helmet more often mga kapadyak. You will see this on my mountain biking, gravel riding, and racing in the future. At syempre, makikita nyo rin tong helmet na to sa channel na to sa darating na mga road biking natin o road races. Yan lang po muna sa ngayon mga kapadyak. Wala pa akong masyadong maraming masasabi with regard sa helmet na to kasi ngayon ko pa lang siya nagamit eh. Gusto ko ma-review ko siyang mabuti at i-share ko po sa inyo para mas maintindihan nyo kung gaano kaganda ang helmet na to. With regards naman po sa SRP, itong helmet na to, the K Plus Meta helmet is 9,800 according to Champ Bike. Bali, they will announce on their page, lalagay ko sa link na description, kung kailan magiging available locally ang helmet na ito mga kapadyak. Thank you very much, Champ Bike PH, for sending me this helmet. Salamat din and shout out to Red Hood Photography for the cool photos.